ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming
maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Shit!
Yan. Sige, ma'am. Go. Sige. Yan. Ayan. Go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files.
With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ay nauna. May padhawi ng Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Iyan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba diyang
Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Anong feeling na player of the game ka? Wala. Ano lang. Chamba, partner. Player of the game si Titan Jello sa basketball sports fest namin dito sa opisina. Chamba. Paano mo nasabing chamba? Lahat halos na shoot mo. Hindi, chamba lang yun kasi wala nang option para kung sino yung tumira. Pero kung may option naman na ibang titira, edi sila na muna tumira. Ganun. Masyadong humble si Titan Jello. Ang humble mo, dude, Hindi, no? ganun lang talaga yun. Pero uso ngayon yung mga liga-liga sa mga barabarangay na. Oo, usong-uso ngayon. Alam mo, iniisip ko, no, paano ninyo nakakayanan yung init na panahon habang nagbabasketball? Kasi, dude, meron liga sa amin. Oo. Tapos, tanghaling tapat. So, tanghaling tapat. Yung umaabot ng heat index, yung init. 45 yung init. Totoo, pero laban na laban pa rin. Paano? Paano nyo nagagawa yun? Wala, siguro mahal lang talaga namin yung ginagawa namin na sa piling PBA player. Hindi, ginaganapan na lang namin Oo, di ba? Hindi naman kami magiging NBA player, hindi naman kami magiging PBA player, MPBL player, o panalay, di ba? Maraming ang ngayon sikat na laruan, pero hindi na kami magiging ganun. Pero naiisip lang namin na parang... Ganun yung laro nyo? Oo, ako to. Ako ngayon si Mark Kagiwa. Pero dude, sa mga Pilipino na sikat na player, sino yung idol mo sa basketball? Yun, si Mark Kagiwa talaga. Slasher talaga yun Number 47. Number 47, Barangay Ginebra, San Miguel. Yeah, San Miguel, siyempre! Oo. Tsaka siya Kumbaga legendary na pagdating sa larangan ng basketball. Galing niya. Nag-retire na
na siya, diba? Oo, nag-retiro Sino na. nang ang parang medyo sumusunod sa yapak niya? Scotty. Yan. Scotty Sila yung mga Thompson. Tapos may point guard sila ngayon na magaling din. Si, ano ba to? Yung pamangkin ni, yung isang player. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi ko kasi sila pinapanood. Baka Titangelo yung Hindi. pangalan. Charot lang with darot. Meron ako mga kilala, mga bata pa. Parang ang pangarap nila maging PBA player. Bakit mo pangarap maging PBA player? Para maraming chicks. Charot with darot. Hindi. Sabi kasi nila kapag PBA player ka daw, malaki daw sahod mo. Depende. Depende sa playing time mo. Depende sa pagkasikat mo. Depende. Pero may kilala ka na mga Magagaling. malalaki talagang kumita. Malalaki sila kumita sa endorsement. Hindi doon sa paglalaro nila. Depende din kung pinirata. Oo, depende rin kung pinirata. Ganun eh. Okay. Pero dude, wala ka talagang naisip ever na, ay, kakaririn ko to para maging PBA player ako. Ganun. Tanggap ko na. Nung una pa lang, wala talagang pag-asa. Kasi di ba may scouting Meron, yan. meron. Kumbaga, bata ka pa lang, kung magaling ka talagang mag-basketball, minamanmanin ka na. Dati, pinalaro ako sa NCBA dito sa may Fairview. Dati. Tapos, yun, hindi ko talaga hilig eh. Hindi ko talaga siya mahal na sobra-sobra. Siguro lang, laro lang siya sa akin, katuwaan, sports lang talaga. Para yung kariring kong ito yung magiging buhay ko, hindi ganon. In fairness naman sa'yo sa lagay na yan, naging player of the game ka pa. Magaling talaga maglaro ng bola si Titangelo. Magaling mambola. Tapos, magaling ding shoot. Kaya maraming nabubuo. Ayun. Walang palya yun. Walang palya, nakabuo. Ilang pamilya nga. 1, 2, 3, 4. May pang-5. Ay nako kabisyo, alas 7 na gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At samahan mo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo. Kaya naman, kabisyo, kapit ka lang at samahan mo kami. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet.
Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang ng ating kompa? susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hassan. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ngunit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay Ano? bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan.
Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasabi? Huling paalam. Oh! Ang makas, last goodbye or last. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa lagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos Hindi, nila. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio.
Ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Silent fan niyo ako. Lagi akong nakikinig sa programa ninyo. I find your program therapeutic. At para bang hinihila ko nito from my past relationship. And now, napag-isipan kong magbahagi ng sarili kong storya so that I can help other people and learn from my experience. Itago niyo ako sa pangalang Mitch, 45 years old. May isang anak at nakatira sa Australia. This is my secret file. Noong 2018, buhay pa ang asawa ko nung magsimula akong magtrabaho sa isang American medical company. Tuwang-tuwa ako kasi marami akong kababayan at mga tita na tutulong sa akin pag hindi ko alam ang gagawin. Sa production department ako na-assign at doon ko nakilala ang isang lalaki na itago natin sa pangalang Fred. Si Fred ay single, maputi, pogi, at malakas ang appeal. Isa siya sa mga forklift driver. At ako naman ay picker. Naging magkaibigan kami ni Fred. That time, kung tawagin ko siya, Kuya Fred. Dahil mas matanda siya sa akin ng 8 years. Ang kwento niya sa akin, matagal na siya sa Australia. At kasama niya ang kanyang ina at kapatid. Etong si Kuya Fred ay driving instructor din pala. At nagtuturo siya kapag weekends. Kaya hindi na ako nahiya at nagpabook ako agad ng driving lessons. Weeks passed and I found myself falling in love with Kuya Fred. Alam kong mali, DJ Rocky at DJ Jello. Kaya itinago ko na lang ang nararamdaman ko sa aking sarili. Minsan kapag tinuturuan ako ni Kuya Fred mag-drive, ay tatanungin niya ako kung gusto kong damuan sa kapihan. Siyempre,
Sabi ko, okay, total, magkakape lang naman kami. Mahilig si Kuya Fred sa mga kotse. At marami siyang mini versions na koleksyon sa bahay nila. Kaya nga minsan, inaya niya rin akong dumaan sa bahay nila para ipakita sa akin yung sports car at mini display car collection niya. Meron din siyang 2 sports car. Etong si Kuya Fred, nagkukwento na mayaman daw sila. Pero nung makita ko ang bahay nila, napaisip ako. Luma na, amoy matanda, makalat, at may mga ipis at daga. Wala ang nanay niya at kapatid niya nung dumating kami sa kanila. Ang inabutan namin ay yung isa pa niyang kapatid na itago natin sa pangalang Kuya Art. 3 lalaki sila. Pero yung youngest brother niya ay half British. That time, medyo nalilibang ako. Dahil ayos na ayos sa pakikipagkwentuhan si Kuya Fred. That time din, yung asawa ko gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya lagi kaming nag-aaway at nasasaktan niya ako. Dahilan din kung bakit nagpaka-busy na lang ako sa trabaho. At si Kuya Fred, siya ang naging sumbungan ko. Then isang araw, may nag-text sa akin ng number. Hi Mitch, pwede bang makipagkaibigan? Ako si Art, yung brother ni Fred. DJ Rocky at DJ Jello, nagulat ako kung papaano niya nakuha ang number ko. Napaisip ako ron. Yun pala, tiningnan niya sa listahan ng mga estudyante ni Kuya Fred ang pangalan ko. Nag-reply ako, pero hindi ko siya masyadong pinansin after that. Kung i-describe ko naman itong si Kuya Art, medyo malaki ang kanyang katawan, kayumanggi, at masasabi kong hindi sila magkamukha ni Kuya Fred. Etong si Kuya Art, makulit, laging nagte-text. Minsan nga, natanong pa niya sa akin kung nasa bahay na raw ba yung asawa ko at kung pwede daw ba siyang pumasyal. Kaya sinabi ko kay Kuya Fred. At ang sagot naman sa akin ni Kuya Fred, babaero daw yung kapatid niyang si Art at huwag ko raw pansinin. Makalipas ang 1 taon, namatay ang asawa ko dahil sa drug overdose. Hindi nagtagal, naging kami na ni Kuya Fred. Kapag weekends ay sa amin na siya natutulog. Kaya lang, may problema itong si Kuya Fred. Kailangan niyang uminom ng gamot para maka-score. DJ Rocky at DJ Jello, napansin ko rin, nakakaiba siya kapag nakikipag-make love. Parang hindi siya marunong magbigay ng pleasure. At parang wala siyang love. Then isang araw tumawag sa akin si Kuya Fred. Galit na galit. Habang naririnig ko ang mga sinasabi niya over the phone, natutulala ako. Na para bang nagugulat ako sa ugaling na ipapakita niya. Pagkatapos noon ay pumunta siya sa bahay na para bang walang nangyari. At napapansin ko na sa tuwing nagkukwento si Kuya Fred, madalas puro sarili niya ang topic. At bukang bibig niya na mayaman sila. Pinagmamalaki niya pa yung bahay nila sa Cavite. Mansyon daw. Ako naman nakikinig lang. Hanggang sa dumalang nang mag-text si Kuya Fred. At kapag weekends na lang kami nagkikita, para may mangyari sa amin. Unti-unti naramdaman ko
nafubo lang kami. Kaya lang, hindi naman ako nakakaramdam ng enjoyment kapag may nangyayari sa amin. At laging bitin ang ginagawa niya. Kaya, alam ko din namang hindi ako mabubuntis. Pagkatapos ng lahat, nag-resign ako sa trabaho. Nang sa gayon, may mag-alaga sa anak namin na that time 5 years old pa lang. Nililibang ko yung sarili ko noon sa bahay. Nang biglang may nag-text sa akin. Si Kuya Art. Tinatanong niya ako kung pwede raw ba kaming magkape o kumain sa labas. DJ Rocky at DJ Jello. Pumayag ako. Kaya lang, hindi ko akalain na meron pala siyang ikukuwento na ikagugulat ko. Wait a minute. Oo nga eh. Alam nyo ba na pwede kayong buwenasin sa Bingo Plus Pabuenas? Ang kailangan nyo lang gawin ay i-like, i-follow ang social media accounts ng Love Radio Manila at huwag nyo pong kakalimutan abangan ang Facebook Live ko dahil meron po akong question of the week na kung saan kailangan nyo itong sagutin. Okay? So, sasagutin nyo po yung question of the week ko dun sa Facebook Live na yon. Tapos yung may pinakamagandang sagot, siya po ang buwebenasin ng 500 pesos! 500 pesos ang pinamimigay ng Bingo Plus Pabuenas. So, bisitahin lamang po ang www.bingoplus.com kung gusto mo maging bingonaryo o i-download mo na ang Bingo Plus app. So, kabisyo, ano pang hinihintay ninyo para magka 500 pesos? Download the Bingo Plus app now. Bisitahin ang www.bingoplus.com at huwag kakalimutan i-like at i-follow ang Facebook page ng Love Radio Manila. Abang-abang sa aking Facebook Live this Friday night para sa Bingo Plus Pabuenas! Hello, Ten. Hello kay Team Fruit Salad. Hello, Ilonggo na waray. Uy! Ilonggo na, waray pa, no? Sunog na mukha. Let's all welcome the player of the game! Ang galing ni Titan Jello. Ganun talaga si Titan Jello eh. Pagod. Diba? Gaganyan-ganyan lang si Titan Jello pero malakas mag-basketball yan. Sila ni Uncle Dagol. Hello mga kabisyo, good evening. Yan o. Huy, si Annie, from PUP. Hi, Annie. Nakadaupang palad mo ba si Titan Jello? Parang iba na naman target mo ngayon ng mga students, ha? Akala ko dati mga Zumba, Ajuma lang. Ngayon pala pati students, dude. Sa bagay, kaya pala kami may love you para kay Titan Jello. Ayan. Hi po kay Braxy. Hi kay Rica Basiao. Hi kay Nix. CL. Si DJ Jello talaga. Joke lang. Alam nyo ba, sa totoong buhay, loyal naman talaga yan si Titan Jello. Biglang kaming Mars. Dead, alam mo, grabe. Ano lang yon, yung pagiging Titan Jello, it's for a show. It's for a show. If you can read my face, it's just for a show. Hindi naman naniniwala yung mga yan, ma. Sabi dito, loyal sa 5. O, 5 pamilya. Tama ka dyan. Ano pangalan nito ni number 2? Honey. Aimee. Bigla namang binawi. Ito naman, di pa tapos si El. Huwag kang mag-alala.
Abby, hello. Shout out from Iceland. Yun, no? Honey. Lamig dyan. Alexander. Kailangan mo na kayakap. Daddy Daxo. L.R. Jensen, si Daddy Dax. Uy, sino yun? Daddy Dax. Sabi si Sheila, akala ko loyal sa kabit. Dude, ba't ganyan yung mga comments sa'yo? Sabi ni Gio, loyal o royal? Grabe ha. Royal. Sabi ni CL, kailan ka po magmi-mini vlog? Mini vlog ako? Oh, mag-mini vlog ka, dude. Actually, ang galing ni Titan Jello dun sa pag-handle mo. Ang galing mo mag-handle ng camera nung nakaraan sa amin ni Conyo Bicolano. Kuhang-kuha mo yung mga Ganun. hirit namin. Okay. Tawang-tawa ako. Sabi ko, nung ini-edit ko, sabi ko, nakakatawa to. Buti na lang mahina. Mahina yung sinabi ko. May pang cameraman lang talaga. Hindi, ibig sabihin nun, may vision ka for diba, mga Sana music lumabas videos and Sana. everything. Patricia Marine. See, ang dami nag-comment, no? Loyal sa lima. Yan ang tinatawag na the more entries, the more chances of winning. Tumatagos yung 5 natin, dude. Kaya nga, dude. Uy, kay Tashyang, hello. Mas maganda sa personal. Thank you. Iniwan na lang sa bassinet. Baka magising pag inakyat eh. Wait lang, check ko lang. Nakita mo na? Okay. Nan si Enzo? Sa baba. Okay, tulog. Oo, hindi ko nakakit. Magigising na naman eh. Eh, paano yun? Paano pag umiyak? Hindi umiyak siya. Nandun si mama? Nandun si mama sa baba? Oo. Okay. Akit mo na lang kaya para katabi mo na. Eh, nagigising eh. Okay, balak. Okay. Lalo pag narinig, nakakarinig ng kung ano-ano. Okay. Okay. Pakindat-kindat. Aray ko. Ay, tinan mo, dudo. Dami nagko-comment tungkol sa loyalty mo, dude. Happy Monday. Loyal tayo, syempre. Loyal. Ilang babae sa buhay mo? Ilan ba? 1, 2. Bobby. Dami, syempre, hindi na, yung babae. Nanay ko, kapatid ko, mga tsahin ko. Yun. Diba? Royal talaga. Royal, marami. Royal Highness. Mitch, no? Si Mitch ang nagkwento. Nakakatuwa naman to. May anak na gumamit ng AI para sa 60th birthday gift niya sa nanay. Nanay niya. Napanood ba to? Hindi pa. Ano? Ad ba to? Hindi naman. Ang galing, oh. Bumata yung nanay niya. Ang galing AI lahat to. Wala na, dude. Galing talaga. Pero syempre, hindi pa rin naman gagaling ng ganyan yan kung hindi rin naman magaling yung gumawa din. Kailangan mo yung prompt, di ba? Kailangan mo yung paano siya uutusin. Kailangan mo pa rin ng tao behind it. Hindi tayo mapapalitan ni AI. Pero matutulungan tayo ni AI. Yes. Pero alam mo, dude, kanina, may pinapanood akong video kasi, di ba, nagre-ready nga ako para sa talk sa Monday. Ayan. Next Monday. Kasi, Si ganun UST. Oh, USD ba to? USD, hindi ko alam. yung sa May 4. May 4. Okay. Sa May 4.
So, ano to? PCU, diba? PCU. PCU Dasma. Dasma. Ayan. Ikaw nag-arrange nun doon. Oo nga pala, Kaya nawala sa Kim isip. Chino. So, normally ganito yung ginagawa ko. Bago ako mag-talk talaga, nagre-research muna ako. So, isa sa mga bagay doon na kailangan ko i-research kasi wala pa ako idea about it. Or may idea na ako pero kailangan ko ng supporting research or facts about it. Is yung tungkol sa AI. So kanina meron akong pinanood sa YouTube na parang interview with the godfather of AI. Hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero parang siya yung founder daw ng AI. Nanalo pa siya ng Nobel Prize para dito. So he is a guy, a psychologist, diba? He is a psychologist working on a computer science. Parang ganun, computer science but one in physics. Parang ganun siya eh. Pero ang sabi niya doon, 4 to 19 years daw, AI will be there. And it is possible na talagang palitan na tayo ng AI. Yun yung sabi niya. Sabi niya. Oo. Pero not so soon. Pero ang sabi niya about journalists, hindi daw to mapapalitan anytime soon. Sabi niya. Mga broadcaster, hindi daw. Pero may mga iba't ibang larangan siya Na mapapalitan. na talaga. mapapalitan. Yes, totoo So, hindi selective pa siya as of the Oo. moment or hindi siya yung parang in general o mapapalitan kayo ng AI. Pero chances are if kaya talagang gawin ng AI yung trabaho mo, then mapapalitan siya anytime soon. Ganon siya. And yung Grabe. nababasa ko ang comments about it, sa ngayon, we choose AI. But the best thing to do is let us not let AI choose for us. So, hindi tayo dapat yung mamili hindi dapat sila yung mamili para sa atin. Kasi Yes. ngayon, pinipili natin sila eh. Kaya, parang, ang nangyayari ngayon, parang hinahayaan natin sila na mamili para sa atin eh. So, sana hindi yun yung mangyari para sa atin. Na sila pa rin yung mamimili para sa atin. So, sana maging ano lang talaga natin sila. Yung parang, maging anchor lang natin, maging assistant lang talaga natin. So, yun. Nasa tao din na paggamit eh. Pero the technology will always be there. And nasa sa tao yan kung gagamitin nila to on their advantage or para makasira sa kanila. Kasi sabi nga, parang nakakatakot din talaga yung AI. Yun yung sabi niya, parang may horrifying parang thing ang pwedeng mangyari at maidulot ng AI. Pero it's up to us pa din kung hahayaan natin na mangyari pa yun. Salamat sa kaalaman. Hindi, totoo yun, no? Hirap eh, di ba? Pero totoo yun eh, di ba? Kailangan natin tanggapin eh. Meron ng ganyan. Oo eh. Kasi dati hesitant pa tayo, di ba? Na wag na tayo mag-AI, ganyan. Pakapalitan tayo. Pero ang talk pala natin dun is about yung human voice. Diba? Actually, maganda ka nga kasama dun kasi artist ka, gumagawa ka ng mga, nagpo-produce ka ng songs eh, di ba? So, ayan o, tama. Oh well, yan yung parang messaging nun eh. Dapat tayong gumamit sa AI. Huwag tayo yung magpagamit sa AI. Baka mawalan tayo ng saysay. True! Big thanks sa hug, DJ Titan Jello at Rocky. Kahit paano gumaan ng loob ko. Ikaw ba si Si Max? Uy may iwan na kay Max. Kamso. Hi there, always listening to your program here in Perth. Sino nagyakap sa'yo? Saan ka niyakap? Saan ka niyakap? Hello po sa mga Bicolanos dyan. Good evening po sa inyo and happy listening and watching. Perth. Hello po sa mga taga-Perth. Alexander Rasco. Bakit hindi? DJ Titan Jello lang. Pwede yan. Sa Black Up. O kaya sa Blue Up. Black up, blue up.
pare, let's go, pare, pare. Kanta ka naman, Angie Goods. Ha, ha, ha. Pinakamahalaga. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tinawag niya akong baby. Ganun. Bakit po ang aga nyo? Maaga naman po talaga kami. Alas 9 pa lang. Naka-ere na po kami. Baka ang akala nyo lang, 11 pa kami nag-ere. Pero hindi. 9 to 12 midnight po kami. Makakat lang tong live after ng second reading. Tapos, babalik ulit kami para sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello, yung una, at susundan po ng Top Secret. So, yan. Kakatawa naman. Parang mga Korean, mga bagong empleyado ba yun? Hindi, nasa baba lang sila. Hindi ko lang. Hindi lang natin nakikita. Hindi Ikaw, lang natin nakikita. alam mo, alam niyo po ba na kahit na mag-iisang taon pa lang si Titan Jello, mas marami siyang kilala kaysa sa akin? No? Hindi, ikaw rin. Ang dami mong tropa dito. Ayaw mo bakit? Kasi nakainuman ko dito. Si Rocky po, grabe. Hindi, joke lang. Ang daming kaibigan yan. No? Hindi, si Titan Jello talaga. Dami niyan. Grabe rin yan. Kasi Scorpio ka rin, dude, no? Scorpio ka rin kasi, dude. Scorpio ka, di ba? Oo, dude. Ganun ugali natin. Hindi, masasabi ko, proud ako sa sarili ko kasi wala akong kaaway. Yun na lang. Yun nga yun eh. Di ba? Parang... wala tayong kaaway masyado. Parang... Nagkaroon ng yung pangalan na friendship over, pero hindi nyo normal yun, tao tayo. Pero hindi tayo maraming kaaway. Na pag bumaba tayo dito, galit sa atin. Wala. Pag bumaba tayo dito, alam natin na may mga kaibigan tayo kagad na tatanggap sa atin. With kiss. Aroy ko! Diyos ko, Titan Jello. Nasaan si Boy Pindot? Wala na si Boy Pindot. Si Boy Dut-Dut na yun nandito. Si Boy Dut-Dut. Ano nang balita sa inyo? Charot. Rachel. Irene. Reyna Rian. Kasing pula ng Love Radio. Bet mo ba si Boy Pindot? PM mo na siya, Joshua Quadra. Ayan, no? Ikaw na mag-first move kasi medyo torpe yun. Pero panigurado, loyal yun. Maniwala kayo sa amin. Alam mo talagang binibenta ko talaga si Boy Pindot ever. Ako, Mars, benta mo rin! Ay, hindi ka na benta. Kilala kita. Matinig ka, chicks. Di, tsaka, wag na natin dagdagan ng pamilya ni Titan. Wag na natin dagdagan ng mga mabibiktima nito. Kawawa naman. Ako si Nico, napaka-fresh naman. Mas fresh ka, Nico. May team nga ako ngayon, dude. Grabe yung pagkaitim ko. Sobra. Grabe kasi dedication mo sa paglalaro ng basketball. Feeling magiging PBA player. Tawa ako dun. At saka tayo na takbo. Natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, ang pinakamahalagang dapat natin iniingatan sa mundong to ay ang tiwala ng mga taong nakapaligid sa atin. Dahil kailanman hindi matutumbasan ng anumang halaga
ang pwede nilang ibigay sa'yo na respeto dahil nagtitiwala sila sa'yo. Napakinggan natin mga kabisyo ang unang bahagi po ng storya ni Mitch. Si Mitch na may mga nakilalang tao. Hindi pa natin alam mga kabisyo kung ano nga ba ang tumatakbo sa isipan nila Fred. Pero, kabisyo, may katanungan lang ako sa'yo. Handa ka ba magpabulag sa mga pinapakita sa'yo ng mga magagandang bagay ng taong ginugusto mo? Kabisyo, madaling magpakita ng magagandang bagay sa una pero ang tanong, kaya niya bang tindigan o panindigan hanggang dulo ang pinapakita niya ng mga magagandang bagay sa iyo? Mga kabisyo, malalaman natin ang takbo ng istorya ni Mitch sa ating ikalawang bahagi na pagbabasa ng ating Basa Princess na ipinadala niya sa atin sa Secret Files. Kaya hindi na natin papatagalin pa mga kabisyo, pakinggan na po natin ang ikalawang bahagi ng istorya sa Secret Files. Pumayag ako na magkita kami ni Kuya Art. Ang hindi ko akalain ay may ikukwento siya sa akin na siyang ikagugulat ko. Sinabi sa akin ni Kuya Art na may asawa si Kuya Fred. At ang kasama ni Kuya Fred sa bahay ay yung babae niya at yung anak nito sa unang asawa. Gumuho ang mundo ko dahil ang akala ko binata itong si Kuya Fred. Dahil yun ang sabi niya. Yun pala. May asawa siya. At sabi ni Kuya Art, posibleng kilala ko raw yun. Dahil dun din sa medical company, nagtatrabaho yung asawa ni Kuya Fred. Weekend came. Pumunta si Kuya Fred sa bahay. Doon ko siya kinumpronta. Nagulat siya sa mga nalaman ko. At tinanong niya ako kung paano ko raw nalaman ang mga bagay na yun. Galit na galit siya. At ang sabi niya sa akin, hindi raw totoo yung balitang yun. Pinagdugtong-dugtong ko sa utak ko. Kaya pala malapit siya doon sa babaeng itago natin sa pangalang Myra dahil yun palang asawa niya. Shock na shock ako. Kalaunan ay umamin na si Kuya Fred sa akin. Arranged marriage lang daw ang nangyari. Nang sa gayon, ay matulungan niya si Myra at ang anak nito na magkaroon ng permanent residency. Binayaran daw siya ng 20,000 Australian dollars. Kaya rin siya nakabili ng pangalawang sports car niya.
Ang sabi pa ni Kuya Fred, para na raw niyang ate itong si Myra. Ako naman sinubukan kong kumalma at ipagpatuloy ang aking buhay. Lumipas ang ilang araw. Tumawag si Myra sa akin. Tinatanong niya ako kung paano ko raw nalaman ang sikreto nila ni Kuya Fred. Dito na ako umamin na ang balitang nasagap ko ay nagmula kay Kuya Art. Nagkwento pa si Myra sa akin. Eto pa lang si Kuya Art, and meron ding asawa at mga anak na nasa Pilipinas. Pinaanal ng nanay nila ang kasal ni Kuya Art sa asawa niya para makapunta ng Australia by contrived marriage. After daw makuha ang citizenship, meron din itong papakasalan. Grabe. Ganun pala ang pamilya nila. Modus nila ang arranged marriage para magkapera. Naikwento din ni Myra na yung nanay nila Kuya Fred ay dating TNT dito sa Australia. Kaya nung makakilala ng matandang British, ay hindi na niya ito pinakawalan. Nagkaanak sila pero autistic yung bata. Kaya nang mamatay ang asawa niyang British, ginamit ng nanay niya yung kondisyon ng anak niya para makuha si Fred as a babysitter. Nagkapera daw sila, Kuya Fred, nung makuha ng nanay nila yung life insurance nung matandang British at yung house and lot nito. Usually, 3 years lang, nagkakaroon na ng permanent residency visa. Pero, dahil hindi naman citizen si Kuya Fred, kailangan pa nilang magsama ni Myra ng 6 na taon. Mahirap daw makisama kay Kuya Fred dahil masama raw ang ugali nito at inaabuso ang anak ni Myra. Pero walang magawa si Myra dahil kailangan nila ng tulong ni Kuya Fred nang sa gayon ay magka-visa sila dito sa Australia. Tinanong ko pa nga si Myra kung meron din bang asawa itong si Kuya Fred sa Pilipinas. At ang sagot niya sa akin ay wala raw. Pero meron itong girlfriend na nakatira doon sa bahay nila sa Cavite. DJ Rocky at DJ Jello, tinanggap ko pa rin si Kuya Fred sa kabila ng lahat ng nalaman ko. Hindi ko na siya kinumpronta pa sa mga nalaman ko dahil alam ko na magagalit lang siya. Napansin ko na lagi siyang nagagalit ng walang dahilan. Yung para bang sinasapian. Minsan, once every month. Minsan, twice or thrice every month. Parang sakit na niya yun. He would verbally abuse me and shame me in public. Pero dahil nagmamahal ako, tiniis ko lahat ng yun. Tiniis ko lahat. Nagpatuloy ang relationship namin ni Kuya Fred ng 4 years. Hanggang sa isang araw, I just woke up realizing that I deserve better. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. Nagising na lang ako ng isang araw
At napagtanto ko na I deserve better. Sinabi ko yun kay Kuya Fred. At nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ba alam na ang pangit-pangit mo? Tumingin ka nga sa salamin. DJ Rocky at DJ Jello. Tumulo na lang ang mga luha ko pagkatapos kong marinig yun. Sobrang sakit ng mga sinabi niya. At doon ko mas lalong napatunayan na wala akong halaga sa kanya. So after that, nag-focus na lang ako sa anak ko. Kahit sobrang hirap mag-move on. Sa ngayon, ayoko munang makipagrelasyon. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. At marami akong na-realize sa buhay. Dapat kilalaning mabuti ang isang tao. Kasi kung hindi, katakot-takot na luha ang ilalabas mo. Bukod pa ron, dapat alamin mo rin ang family background ng taong pipiliin mo. Kasi dun mo rin malalaman kung anong klaseng ugali meron ng isang tao. Huwag ipawalang bahala yung mga red flag sa isang relationship. Because in the end, ikaw ang maiiwang luhaan. Ikaw ang maiiwang talunan. Mag-iingat ha sa mga taong sinungaling at mapagpanggap. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Mitch. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Hirap ng ganung kwento, partner, no? Na may makikilala kang tao na scammer. Totoo, parang fake love yung datingan, Fake love. no? Yeah, yun. Tama, fake love. Fake love. Tsaka yung mga ganong galawan, ibang level. Parang, tao pa ba kayo? Hindi ba kayo hayop? Ganon yung level lang naiisip ko eh. Bakit yung kailangan manlamang o bakit kailangan yung manloko ng ibang tao? Tama. Para sa ikauunlad ng mga buhay ninyo. Tama. Although, duda, isipin natin na nangyayari talaga to sa totoong buhay. Totoo yan. Kasi may mga ibang Pilipino na nag-a-abroad at yung hangarin nila, madala dun yung pamilya nila. Tama. Pero may iba naman na may pamilya dito sa Pilipinas na naiwan, pero para maging PR doon or maging permanent resident, makikipag-asawa doon sa kung sino yung available doon. Tama. Tapos, titiisin nila. Kahit alam nga mismo ng mga kapamilya nila na may inasawa doon eh. Totoo Basta yan. lang talaga makapunta doon yung buong pamilya. Go Totoo lang, yan. sige. 3 years, 4 years. Australia, di ba? Ang dami na ring mga Pilipino na nandun. Sobrang dami. Sobrang dami. Nakakalungkot lang, no, na ganun. Kumbaga, hindi lang yung tao yung sinaktan nila eh. Kumbaga, yung ginawa nila dun is paglabag na yun sa batas. Totoo, Partner. dude. Ang contrived marriage. Yes. Ito yung hindi talaga totoong marriage, diba? Tama. Kumbaga, sa batas, mali po yun. Mali yun. Na kapag Tama. napatunayan ng embassy o ng mismong Australian government na kayo ay nagsasama lang kunwari sa iisang bahay pero hindi talaga legit yung nararamdaman nyo para sa isa't isa. Tama. Kasi may research yan eh. Tama. Diba? Financial documents, household, tapos may scoring pa Tama. yatang nagaganap dyan eh. Pag hindi daw nagtutugma yun, talagang makakancel o marirefuse yung visa application ninyo for permanent resident. Tama. Paano pag ganun? Hindi ka dumaan sa tamang proseso, nagsinungaling ka, di mas mawawalan ka talaga ng tsansa na makapunta doon o maging permanent resident. Diba? Yun ang mahirap. Pero partner, kasi may mga tao talagang gumagawa ng gano'n dahil yun sila. Yun na talaga yung kinagisnan nila, yun ang tingin nilang makakatulong sa paglago ng buhay nila, na ang way nila para umasenso is makang tapak o mangdaya ng tao. May mga ganun talaga, dude. At hindi natin na maiiwasan yun na may kahit wala tayo sa Australia, lalo na din sa Pilipinas, ang dami. Totoo. Dito lang sa Pilipinas, ang dami scammer eh. Dami sobra. Daming bogus. Yung postura, ang ganda, di ba? Pero totoo yun eh, sa kwento na naka-sports car, pero pagpunta ng bahay, Amoy amoy lupa, may ipis. Ay, Diyos ko. Power! Di ba? May mga ganun, di ba? Power! Nakabili ka na ng sasakyan, ang ganda ng sasakyan mo. Uy, naka-sports car ka. Uy, naka-LV na big-bitin na mga ganun. Kumbaga, ang lakas ng posting sa social media. Yun. Ang lakas nilang bihisan yung sarili nila para makita ng madla. Pero yung hindi nakikita ng madla, yung totoong sila. Tama. Yun lang ay para makapambiktima sila. Yun. Totoo yun ha. May mga ganun tao. May gusto ka bang pangalan na Wala. Delicates, baka abangan tayo sa labas. Oo, baka ito na yung huling Eric ko. Lord! Gusto lang naman natin magbigay ng impormasyon na pasama pa, no? Diba? Pero, etong kabisyo natin na nag-send na si Mitch, siya ay biktima rito ng pagsisinungaling. Tama.
Kasi okay lang naman na gagawin mo yung bagay na yun. Pero yung involved, kayo na lang din. 'Di ba? Na aware dun sa sitwasyon. Hindi yung mandadamay pa kayo ng ibang tao na hindi alam yung background ninyo. Sana simulat sa pool pa lang sinabi niya na, eto pa lang kaopisina mo, nakasama mo dito sa medical company na ito. Asawa ko to, pero contrived yung marriage namin ha, by the way. Sana ganun na lang. Hindi yung parang pinagmumukha mong tanga yung isang tao. Yun yung masakit dun kapag naloko ka, dude. Hindi yung naloko ka lang basta Hindi, nagtiwala kasi ikaw. Tama. Tapos, alam na ng mga tao sa paligid mo na niloloko ka, so nagmumukha kang tanga. Tama. 'Di ba? Mukha ka ng tanga, niloko ka pa, nagtiwala ka pa. Sakit, 'di ba? Totoo yan. Kaya, kabisyo, kung meron kayong gagawan ng ganun, pakaisipin yung mabuti kasi babalik yan sa inyo. May karma. May karma. Inisip ko nga baka mamaya masilip sila ngayon ng Australian Embassy. Etong si Kuya Fred. Pwede, no? Tsaka, duda, isipin mo hindi lang si Kuya Fred yung gumagawa ng ganun. Yung kapatid niya rin, si Kuya Art. Tapos yung nanay din na nasa Pilipinas. Yung pala, pamilya pala talaga sila. May mga ganyan talaga May mga ganyan talaga. Kapalit ng magkanong pera, kapalit ng magkano lang, 'di ba? Parang itataya mo yung yung karakter ng buong pamilya ninyo para doon sa pera na 'yon. Actually, may narinig akong kwento na ganyan na galing din ng Australia. Tapos 100 million yung na-scam niya dito sa Pilipinas. Oo, may kaibigan akong DJ nga na nadadamay din Talaga? Oo, totoo yun. Name drop mo sa akin pagkatapos nito. Oo, meron. Totoo, taga-Australia. Kaka-post niya lang, kailan lang. Kaya nga napaisip ako, uy, baka ito yun May ganun Oo, na-scam. Tsaka sikat tong DJ na to. Ito rin nag-trending din to yung DJ. Kasama ba namin to sa music video tsaka sa Hindi. Kita, baby, kasama. Wala. Hindi. Iba. Iba pa yun. Iba naman. Kasi galing yung Australia, diba? Iba pa. Iba pala. Naging chismis na palang usapan. Babaeng DJ to. Babaeng DJ. Ibang level. Kaya, eto kabisyo ingat po kayo sa mga taong makikilala ninyo. Tama. Na hindi porke maganda yung pinapakita sa umpisa, hanggang dulo. Dulo na, di ba? Ganun siya magpakita. Hindi. Kabisyo, tatandaan ninyo na ang karakter, hindi nababase lang sa kung ano yung pinakita niya sa umpisa. Tama. It requires consistency Tama. para makita mo talaga yung totoong siya. Agree. And yung consistency na yun, hindi dapat magbago kung siya ay nasa rurok at dapang-dapa. Tama. O napakahirap ng sitwasyon o napakagaan na sitwasyon. Tama. Pagkasama kanya. Although pwede magalit, pwedeng medyo mag-iba ng ugali ng onte. Pero hindi dapat nalalayo dun sa karakter. Kasi dude, may iba na parang na padpad lang ng puro kahirapan. Aba, yung dating mapagbigay parang, hindi pala ganun siya mapagbigay. Agree. Totoo yun. Nababago. Oo. Tapos sinasabi nila, hindi, ito kasi sitwasyon ko. Hindi ganun yun. Kung ano ka talaga, yun ka. Diba? Yun, ako naniniwala ko. Agree ako sa lahat ng sinabi mo. So, matuto kayong mag-obserba ng tao. Tama. Madaling mag-umpisa, mahirap yung kayang panindigan at tindigan yung sino talaga siya. Buti na lang si Titan Jello marunong manindigan. Diba, dude? Oo naman, syempre. Kung what you see is what you get sa akin Kung anong tingin mong mayroon akong pamilya, may pamilya. Kung wala akong pamilya, wala pamilya. Hindi tayong dalawa. Ganon. Dami mo na nabibiktima. Hindi ba? Pag nabiktima kita, tapos ka. Ay, nako. Anyway, sa mga kabisyo namin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, share to us rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo ang Basta Princess DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa #1 radio station, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Mitch Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl?
Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jo. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jo? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, aming mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Yung nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lang magtitikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal.
Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive, oh. Ano sabi? Kaulayaw. Wala kay Saylayo, yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Hanggang sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Magka- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali! Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera.
Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Hi po. Ready na po ba kayo? Gulo ng buo. Mapagpahinga ako. Sarado na yan. Lock na natin yan. Try ko magpagupit na bukas. Gusto ko na magpagupit. Ma'am, standby ma'am. Go na po tayo ma'am. Okay po? Okay po. Okay ma'am, thank you. Kakatuwa. Ka-chat ko ngayon si Ma'am Ninang Goya. Uy. Nakakatuwa. Tinatanong niya sa akin kung ano daw motive. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga kaming motive. Pero may theme. Garden Bohemian. Kasi may celebration kami sa darating na May. Month of May! Yeah, 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 yeah! Oh, as a family. Kasi nga, di ba, binyag ni Enzo, tapos kasal namin public, ganyan. So, guys, kung mawawala man ako, isang gabi lang. Kami na Titan dyan. Pero, di nyo mararamdaman na mawawala kami. May naisip pala ako dun, dude. Sa araw na yun. Sunod ako sa kumpas mo dun. Ikaw yan eh. Secrets, top secrets. Dude, lakasan mo. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan is already 11 o'clock p.m. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang titindi sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo rin ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Kelly na lang po. Kelly! Kelly, ilang taon ka na? 26 years old. 26? Sang lupalop ka naman galing, Kelly? From Pasay po. Pasay. Pasay, no? Oo nga, lapit lang dito talaga. Sana No? punta ka na lang dito, ma'am, tapos kinento mo na lang sa amin, ma'am. Di ba? Para mas madali. Alam mo, Kelly, gusto lang talagang makita ni Titangelo ang kagandahan, no? Yung mga para-paraan ni Titangelo, eh, no? O, sige na, Ma'am Kelly, hindi ka na namin tatanungin ng kung ano-ano pa. Ito ang pinakamahalagang tanong. Kelly, 26 from Pasay, ano ang top secret mo? Yung top secret ko po, naging kabit ako sa isang game app nang hindi ko alam. Naging kabit ka sa isang game app nang hindi mo alam. Tama ba kami ng pagkakarinig? Bago to. Yes po. So, may player dun sa game app na yon. Yes po. So, ganito po kasi yung nangyari nun. So, Okay. November of 2024, call center po kasi ako. So, parang nag-scroll po ako sa Black App. Then, may ads dito sa game app na to. So, napa-download ako. Then, ginagawa ko po siyang pastime every out ko po sa work. So, naglalaro ako, ganyan. Then, pero hindi siya lagi. Then, parang by 2025 of March, naglalaro po ako noon, naglalaro pa din ako. So, I thought game app lang talaga siya. So, kailan ko lang nalaman na dating app din pala siya. Kasi, dinownload ko lang naman talaga siya for game, ganyan. Then, March of 2025, last year,
ang nangyari po is parang may group po pala doon sa game na yun. So may nag-recruit sa akin na sumali sa group. So ang purpose po ng group na yun is para magkaroon ka ng madaming friends, ganun, may kasama ka sa mga games. So sumali po ako para mas madami po ako makilala. Then that time po may partner po ako. May live-in partner ako. Tapos ang ginagawa ko para mas mag-expand yung group, so kailangan din po namin mag-recruit. So that time po, may na-recruit ako sa isang game, isang lalaki. So nung una, kailangan po kasi may mga requirements po kasi yun. So kailangan magpasa ng application form, then selfie, just to make sure na hindi po siya poser. So nung una, akala ko po poser kasi pag-check ko po, pwede po din kasi mag-post ng mga pictures dun sa game na yun. So, nung una, akala ko po poser siya. So, pagpasa na yung application form, nakita ko yung address niya is from Canada. So, sabi ko, baka poser to. Tapos, may itsura din po kasi yung guy. So sabi ko, ang tagal mag-send ng picture, baka poser to. So, after 30 minutes, sinabi ko na dun sa parang leader ng group na parang wala po to, baka poser, ayaw mag-send ng picture. Then after 30 minutes, nagulat ako, nag-chat siya sa akin pabalik. Nag-send ng picture. So sabi ko, okay. So, nung una, wala naman po talaga akong gusto sa kanya kasi nga, may partner nga po ako. Laro lang po talaga. Tapos, ang nangyari po is, nakakasama ko siya maglaro, ganyan. Since ako po yung nag-recruit sa kanya. So, siya yung sinasamahan para makapag. So, ang nangyari, parang nagkaroon ng asaran sa grupo. Malapit sa airport. Inaasar kaming dalawa. Pero that time po kasi, meron din po siyang ibang kausap na player. Mhm. So, parang kakaasar po sa amin, parang nagkagusto ako sa kanya. Pero may partner po ako. So, crush lang po, simpleng crush. Tapos, inamin ko yun sa kanya, na ganyan. Pero sabi ko, para alam niyo, aware po siya na may partner ako. Tapos, May 2025, nag-decide po siya na mag-quit sa game na yun. So, umalis siya sa grupo, nag-delete po siya ng app. Tapos, nung time na yun, nagkakalibuan po kami ng boyfriend ko. Tapos, nung time na yun, ang alam ko lang po sa kanya is yung first name niya. Hindi ko po alam yung buo niyang name, apelido, wala pong ganun. Ano first name niya? Jazz po. Jazz. Jazz. Okay. Opo. Tapos, yun lang po yung alam ko sa kanya. So, since gusto ko po siya, so lagi ko po siya inantay, baka magbalik po siya, ganyan. Tapos, nagulat po ako kasi, dinisband po yung group namin. So, lumipat kami ng ibang group ng mga kasama ko. Then, ang nangyari po doon, parang, meron po kasi siyang parang, parang dito din po sa TikTok pag nagla-live, pwede kayong papasok po or basta para siyang voice room, ganun po. So, iniiwan ko po yung account ko doon. Tapos, nag-AFK lang po ako, minumute ko lahat, tapos, nagsuscroll lang ako, ganyan. Hi, Roken. Nagulat po Can you ako tell kasi me bandang a 4 game p.m. po that yun. is also Siguro used as- bandang July, may tumabi sa akin dun sa voice room. Then, parang may emoji po kasi doon. Then, parang nangaasar na emoji. Tapos, tinignan ko yung picture, sabi ko, parang kamukha niya to. Iba na po kasi yung name. Iba na din po yung account. So, nung time na yon, sabi ko, chinat ko siya, sabi ko, parang kilala kita. Tapos, tumawa lang siya. Tapos, inad niya po ako ulit sa account na yon. Tapos, nag-usap po kami, ganyan. Nagtuloy-tuloy po yung usap namin. So, nung time na yun, nag-break na po talaga kami nung partner ko. Pero may iba naman po reason, hindi naman po talaga siya. Anong So, reason muna? Ano po kasi yung partner ko po kasi nun is sobrang toxic na po na relationship namin. So, parang yung mother niya nakikisali na po sa relationship namin. Ang dami na pong ginagawang kwento na hindi naman tama. Sinachat ko daw po yung mga supervisor niya, tapos nagtatanong daw po kung ano-ano. Ganun daw po ako. Hindi ko naman po hawak yung account nun.
So sabi ko, paano po nasasabi ng mother niya yun? Kasi ayaw po ng mother niya sa akin. Then yung partner ko po hindi din po ako mapagtanggol. Kaya ayun, sabi ko, mag-break na lang. So nung mga time na nag-break po kami, so si Jazz yung nandyan para sa akin. Parang, pero hindi ko po alam na may asawa po siya at may anak. Kasi ang alam ko lang talaga sa kanya, name niya. And pinakilala niya sa amin is single siya. Tapos, ang nangyari po, ay nagtuloy-tuloy yung usap namin hanggang sa mas lumalim po yung feelings ko kahit malayo siya, ganyan. Kasi yung partner ko din po, yun din po yung wala sa kanya, yung effort. Kasi yung taga-Canada po, despite na magkaiba po kami ng time, yung time niya, nag-a-adjust po talaga siya sa time na meron ako. So, yun, nagkagusto ako sa kanya, ganyan. Tapos, siya din po pala ganun. Then, nagulat po ako na bandang September po ata, first week ng September, bigla pong may nag-chat sa akin sa Messenger. Sabi sa akin, ako daw po ba yung girl ni Jazz? Sabi ko, sino pong ganyan? Kasi kinabahan na po ako, nag-doubt na po ako na sabi ko, hala baka girlfriend to, baka may girlfriend siya. Tapos, inesto ko po yung girl, may nakita ako dong bata, mga siguro around 6 years old. Kamukha ni Jazz. Sabi ko, hala, kinabahan na po ako, sabi ko, shucks, baka mamaya i-post ako ng girl. Wala naman akong alam, hindi ko naman alam na may asawa at anak siya. So, nag-deny po ako dun sa girl. Tapos, hindi ko po alam na kinuha po pala nung asawa niya yung account niya dun sa game app. Tapos, tinry akong i-chat dun. Hindi ko naman po alam na yung asawa niya na po yung kausap ko. So, nag-reply po ako, ini-screenshot. Tapos, sinend po sa akin sa Messenger. Tapos, minura-mura po ako, ganyan. Tapos, sabi, okay lang naman po. In-accept ko naman po yung mura niya kasi nga, alam ko naman pong hindi naman po siya aware na wala po kong alam. So, galit siya, alam ko po. So, ayun yung nangyari. Then, nag-sorry na lang po ako. Sabi ko dun sa girl na, wag na po silang mag-away, ganyan. Ako na lang po sisihin sa lahat. Sabi ko, para lang hindi masira yung family nila, ganyan. Sabi ko, isisi niyo na lang po sa akin lahat. Kasi parang nonsense na po na mag-explain ako kasi parang sarado na po yung ears ng girl para pakinggan yung explanation ko na wala akong alam, kahit sino dito sa amin, wala namang alam na may asawa at anak siya. Kasi ang pakilala niya is single siya, ganyan. Tapos, meron naman po kaming connection dito ni Jazz through ML. Tapos, sabi ko po, okay lang na hindi siya mag-sorry sa akin. Pero kung mag-sorry, mas maganda. Kasi di ko naman po talaga alam eh. Tapos, ang nangyari po nun, gumawa po pala siya ulit ng panibago pong account. Tapos, pumasok po siya nun ng voice room, nandun po ako. Tapos, tinry siyang kausapin nung isa kong friend doon. So, tinatry siyang harot-harotin. Hindi siya nakikipagharutan. Tapos, may pumasok po na isa pong kakilala namin na taga-Canada. Tinanong ko, sabi ko, kamusta na si Jazz? Nakikita mo ba dyan? Sabi niya, alam mo, tigilan mo na, may asawa na eh. Sabi ko, nangangamusta lang naman ako, ganyan. Tapos, hindi ko kasi po alam na yung isang account na nandun is siya. Tapos, nag-open po ako ng ML. Nag-chat po siya dun sa ML. Sabi niya sa akin na, kamusta na daw ako? Nag-sorry po siya. Tapos, bigla siyang nagpakilala na siya daw yung account na yun. Nag-sorry siya. Tapos, akala ko po, yun na po yun, okay na po yun. Sabi ko, okay, nag-sorry na siya. Tapos, ngayon po ang nangyayari, bigla pong nagtuloy-tuloy po ulit yung usap namin. Hanggang sa, ngayon, hirap na po kaming bumitaw. Parang, kahit di pa po kami nagkikita, wala naman po di pa po kami nagkikita, gumagawa po siya ng parang ilang beses po siyang nahuhuli. Pero, ilang beses din po siyang pabalik-balik din sa game. Kasi po, sabi niya po kasi sa akin, mahal daw po niya ako.
ako din po, medyo malalim na din po yung feelings ko. Kaya parang hirap na din po akong bumitaw. Kaya tumawag po ako para manghingi po ng advice kasi alam ko naman pong mali. Then, pero ang hirap lang po talagang bumitaw. Kasi nung mga time na sobrang down na down ako, nung time na break kami, siya po yung nandyan, ganyan. Tapos, never niya pong pina-feel sa akin na mag-isa po ako kahit nasa malayo siya, ganyan. So, ayun po. Ngayon po kasi, tinatry ko po na hindi na po siya kausapin, ganyan. Tapos, pero hindi, ang hirap po kasi, parang, kaya po tumawag po ako. Kasi, manghingi po sana ako na advice ko, ano po bang gagawin ko. Kelly, thank you so much sa paglalahad mo sa amin ng sikreto mo. Napakahirap din talaga ng pinagdaraanan ni Kelly ngayon. Pero ang tanong, gusto mo bang bumitaw? Gusto mo na bang bumitaw talaga? Yun din po ako hirap. Kasi gusto ko po na nahihirapan po ako. Ayaw ba ng puso? Gusto ko nang bumitaw. Gusto mo ba ng malupit na payo mula kay Titan Jello? Kasi si Titan Jello talagang may paninindigan to pagdating sa mga buhay-buhay. At saka gusto niya na doon ka sa sa tama, 'di ba? Gusto namin na mapabuti ka. Well, alam mo 'yan. Gusto mo ba ng mas maging mulat ka sa katotohanan? Gusto mo bang mamulat ka sa katotohanan? Oo naman po, syempre. Sure ka na ba dyan? Final answer na ba yan? Kasi, tinatry ko naman na po talaga siyang hindi kausapin. Tapos every time po na parang lumalayo na po ako, gumagawa po siya ng way para hilain po ako pabalik. Ganun po yung nangyayari. Kaya nahihirapan po ako. In fairness, sa lagay na yan hindi pa kayo nagkikita ha. Talagang hirap na hirap ka ng bumitaw ha. Yun nga po eh. Nagpakitaan na ba kayo sa video call? Hindi naman po. Sure? Ano po siya? Yes po, wala naman po. Wala po nakita? siyang ganun. Talagang nag-uusap lang po talaga kami. Pero nagpakitaan na kayo ng mukha sa video call? Opo, pero hindi po sa Messenger kasi hawak po ng asawa niya yung lahat ng social media account niya. So, nag-uusap kami through iMess. Nag-video call. Ay, Video call! Video oo, call. nag-gano'n na kayo? Isang beses lang po yun. Okay. Parang gusto niya lang po kasing makita talaga kung totoo po ba ako, ganyan. Kasi madami pong poser sa game na yun eh. Okay. So, gusto niyang makita kung legit ba yung mukha ko, ganyan. Tapos, yung ganun katawan din po mo, ako sa lahat. kanya. Gets. So, Kelly, Yes po. ano talaga yung final decision mo? Kasi alam ko Actually po, baka kakabalik niya lang po ulit sa game eh. Kasi 1 month po siyang nawala. Kasi ang nangyari po ata is parang nahuli na naman po siguro siya. Kaya po, parang recently lang po, parang nung linggo, nung Friday po pala, saka siya bumalik. So, ayun po. Kakabalik niya lang po ulit. Nung time na yun, hindi na po ako nangulit sa kanya nung 1 month po siyang nawala. Before po kasi nagchat-chat pa ako pero this time po, hindi na po ako nagchat. Parang sinanay ko na, okay, wala na, ayoko na din. na yan na talaga yung totoong desisyon mo, ayaw mo na. Opo, gusto ko na po ng peace. Alam mo, Kelly, naiintindihan ka namin ni DJ Rocky, ni partner dito na, o nga naman, ang pag-ibig nga naman minsan mapagbiro eh. Ang hirap turuan ng puso natin na umibig, di ba? Pero, meron tayong choice sa buhay para piliin yung tama. Kahit alam natin na nai-in-love na tayo sa tao na to at hindi na natin mapigilan, may choice pa rin tayo para piliin palagi yung tama. Alam mo, Kelly, hindi masama magmahal. Hindi ka namin i-blame or sasabihin na tanga ka. Ganito, alam mo na may jowa, napamahal ka nga, nahulog yung loob mo eh.
Pero, Kelly, tingin mo ba magiging masaya ka na makakasira ka ng relasyon? Siyempre po hindi. Tingin mo ba, Kelly? Especially po, may anak po sila. Yes. Ayoko naman din pong maranasan ng in the future, baka maranasan ko po yun. Ganun mabalik po sa akin. Yes. Ayoko din po. Tama. Kelly, tanong ko din sa'yo, tingin mo ba kapag hiniwalayan niya yung partner niya ngayon, yung anak niya ngayon, iniwan niya, at kayo ay nagsama, tingin mo mamahalin ka niya ng buo? 100% ba yung assurance mo na talagang ibibigay niya yung pagmamahal niya sa iyo ng buo? Hindi mo ba naisip, Kelly, na yung tao nga na may anak sila, niloloko niya? How much more ikaw, Kelly? Ayan nga din po eh. Di ko lang po talaga siguro alam paano sasabihin sa kanya na stop na. Hindi mo naman Ngayon. kailangan magpaliwanag, Kelly. Hindi mo naman kailangan sabihin sa kanya na stop na tayo. Dahil pwede ka naman nang tumigil na lang dahil yun ang choice mo. At hindi mo kailangan sa kanyang magpaliwanag dahil alam niya naman na may mali sa kanya na iibigin mo siya. 'Di ba? Oh. Kelly, abot ka namin na ang hirap intindihin yung nararamdaman. Minsan nga, hindi tayo nakakapag-isip ng tama kapag nai-inlove tayo ng sobra-sobra. Ang hirap niyan, ha? Ang hirap niyan. Pero, hindi para piliin natin sa pagkakataon na to yung alam natin na walang kapayapaan na maibibigay sa atin yung desisyon natin na mahalin mo yung guy na yun. Opo. Tingin mo ba? Actually po, Sige, Kelly, go. noong time po na nag-break kami ng partner, hindi ko po alam na pregnant po pala ako nun. Tinago ko po sa kanya nun, dun sa kay Jazz. Siguro, kailan ko lang inamin sa kanya, December po ata. Then, akala ko magsa-stop na ganyan. Pero, ayun, hindi pa din po natigil. Alam niya pong dun po yun sa ex ko. And, ngayon po kasi kaya po ako nagtawag. Kasi, syempre po, yung father po netong baby ko, gusto po na is, ayaw niya po ng broken family. So, gusto niya pong ayusin niya sa amin. And, ayoko naman po na ayusin niyo sa amin nang hindi ko pa nale-let go yung isa. At least, klaro sa'yo, no? Klaro sa kanya, partner, na dapat ayusin niya na muna tong isang problema bago niya ayusin itong isa pang problema. Bilang babae, partner, ikaw, ano bang opinion mo dito sa pangyayari kay Kelly? Kelly, ready ka bang ma-post sa social media kung itutuloy mo itong kay Canada guy? Hindi po. Ready ka ba na makita, mag-viral sa social media, ma-post yung picture mo, ganon? Hindi po. Kaya nga po nag-sorry ako dun sa girl. Pero, yun, ang mali ko po is pinapasok ko po kasi ulit si Just sa buhay ko after. Kung hindi ka ready dun sa mga ganong klaseng consequences ng actions mo, tigil mo. Kasi, ikaw din yan eh. Kumbaga, alam mo na eh, di ba, na mali. Katulad nga ng sabi ni Titan Jello, ang hirap din talaga kapag nandun ka na sa zone na iyon, ang hirap makaahon eh, di ba? Mahirap. Pero mas mahirap kung biglang kakalat pa ang mga kaganapang ito na alam mo na sa simula't sipul, di ba, na mali. O alam mo na, nalaman mo na through the wife na meron pala tong pamilya, tinigilan mo na, di ba? Kumbaga, yun na lang siguro yung pakaisipin mo. Kung hindi ka ready ma-post sa social media at maging trending, tigil mo na. Yes po. Kasi yun ang pinaka-worst na pwedeng mangyari. And bukod doon, yung hindi na talaga magkaroon ng buong pamilya, itong anak mo, magiging anak mo. Ilang buwan na tong baby mo? Kabanan ko na po next month.
Kabuhanan niya na next month. Tapos namumroblema ka ng ganito. Oo. Hindi mo deserve. Bilang Totoo. babae. Hindi mo deserve na pag-isipan ka ng mga ganyang bagay, di ba? Advance congratulations sa'yo. Sana masettle mo to, no? Tong thing mo with the guy. Sana you end it now. And matagpuan mo yung sarili mo na ginagawa yung tama. Tsaka sana yung tamang gagawin mo, yun yung makapagbibigay sa'yo ng kapayapaan at later on kasiyahan sa buhay. Tama. Kasi may mga sakripisyo talaga tayong gagawin sa buhay natin na sa una masakit. Pero eventually, in the long run, nandun yung happiness. Tama. Agree. Sa una ka lang talaga masasaktan kasi nandun yung pain of letting go eh. Nandun yung pain of yung pagbibitaw na akala mo wala nang ibang tatanggap sa'yo. Pero biglang, boom, meron naman pala eh. May ito palang yung father ng baby ko. Willing Nandyan, naman no? pala na naayusin yung amin eh. Tama. Problema ko lang po dito ngayon is hindi po siya tanggap ngayon ng family ko. Alam mo, naniniwala ako na nasa sa inyo naman yan eh. Pangalawa na lang ang pamilya. Ang pamilya ay gabay lang yan. Guide sa atin yan kapag tayo nagkaroon ng pamilya na rin. At the end of the day, ikaw ang magdidesisyon bilang nanay at siya rin ang magdidesisyon bilang tatay na ng binibit-bit mo. Nasa sa inyo kung paano nyo paninindigan o titindigan yung mga ginawa ninyo. At kung ano yung resulta ng mga ginawa ninyo. Galit po kasi sila kasi before po kasi may nangyari na nabugbog po ako ng one time nung tatay ng baby ko. Kaya doon sila nagalit, kaya ayaw nila. Pwede bang malaman kung bakit ka nabugbog nitong ama ng baby mo? Ano po kasi yun, parang live-in po kasi kami. Then ang nangyari po that time is galing kami sa binyag ng anak nung katrabaho ko. So kasama ko siya nun. Then meron po pala siyang tinatagong pera. Ganyan. Parang di ko alam kung magkano. Then di ko alam po saan niya nilagay. Basta tinago niya po. Nagulat ako na pag uwi po namin galing dun sa binyagan, hinahanap niya po yung pera. Tapos ako po yung sinisisi niya na baka daw kinuha ko daw po. Parang kaya po nabugbog niya po ako noong time na yun dahil nawala yung perang tinago niya. Hindi ko nga po alam kung saan niya po tinago. Tapos sinikreto ko po sa parents ko yun. Pero nung umuwi ako sa bahay, nakita nilang may pasa ako. Pero sabi ko lang, is nalaglag lang po ako sa hagdan, ganun, kaya ano. Pero yung mother ko, may doubt na binugbog po ako. Then, nung nag-break kami, dun nalaman ni mama yung Kelly, na binugbog po talaga ako. tanong, okay lang ba magtanong ako ulit ha? Tanong Okay. ako, Kelly. Okay. Kelly, tingin mo ba sa gano'n kayo katagal na itong boyfriend mo, ex-boyfriend mo, at tatay na ngayon ng dinadala mo? Magpa 4 years na dapat po. Okay, 4 years na dapat. Sa 3 taon nyo na pagsasama, Kelly, tingin mo ba siya lang lagi ang may ginagawang kasalanan at ikaw wala ka, ikaw ang pinakamaayos dun sa relasyon, ikaw talaga yung nagsasakripisyo, tingin mo? Actually po, ano po kasi ako nung time po kasi nang naging kami, kakagraduate niya lang po sa college. So, walang-wala po talaga siya nun kasi no experience po siya. Hindi po siya makahanap agad ng work. So, ako lahat, pag nagkagusto po kasi ako or pag nagmahal po ako, parang bigay po ako ng bigay para po akong bakla. Ganun po ako. So, nung time na yun, hindi pa po kami. So, sabi ko, gustong-gusto ko siya nung time na yun. So, ako nag-rent ng apartment niya, ako bumili lahat ng gamit niya, lahat ng appliances. Tapos, umuwi siya nun ng probinsya. Then, pagbalik niya dito, ang pera niya lang po nun is 1K. So, ilang months siyang walang trabaho, ako nagpa-provide, ganun. Tapos, parang inisip ko po na kaya lang po niya ako, parang napilitan na lang po siyang jowain ako kasi nga, provider niya ako that time. Opo, parang kailangan niya ako. Tapos, sobrang
kahit graduate po siya daw, nakapasok siya ng work, parang sobrang liit lang po ng sahod niya talaga. Actually po, nung unang parang first year ng relationship namin, okay naman po siya. Sobrang inaalagaan niya po ako, ganyan. Tapos, nung nagbago lang po talaga yung ugali niya, naging medyo mabigat po yung kamay niya nung nagkamotor po siya. Doon lang po talaga nagbago lahat. So sa madaling salita, Kelly, kung dediretsahin mo yung sagot mo dun sa tanong ko, ikaw yung nagsakripisyo dun sa relasyon ninyo. Opo. Tapos Okay. never ko pong, sa relationship po namin, parang niya po akong tinatago. Okay, gets namin. Ganun po time. So, Kelly, Kaya po, lahat ng atensyon na parang inaano ko sa kanya, doon ko naman po nahanap sa Canadian. Pero break na po kami that oo. time. So Kelly, ito So ang unang problema mo is etong si Canadian na nahuhulog yung loob mo sa kanya at nahuhulog din yung loob niya sa'yo. Na ito na naman, nawala, bumalik, heto na naman, sabi ni Gary V. Pero Kelly, ito pinakamadaling solusyon dito buntis ka, panibagong buhay yan, panibagong kabanata, istorya na naman ng buhay mo. Itong Canadian na to, madali niyang sabihin o ipakita yung mga magagandang bagay sa'yo kasi hanggat hindi mo nakakasama ang isang tao sa isang bubong, ang daming kayang sabihin na magaganda niyan Ang daming ipakitang magaganda niyan. Pero hanggat hindi mo nakakasama yan sa isang bubong. So, para sa akin, hindi mo na dapat paniwalaan tong taon to Kung sa sarili niya ng pamilya, hindi siya magpakatatay o magpaka-partner dun, how much more para sa'yo? Aakuin niya yan, yung bata? Di ba? Magbigay mo na siya ng oras dun sa bata. Di ba? Bago siya magbigay sa'yo ng oras. Yes po. So, ang pinaka-problema dito is yung hindi kayang tanggapin ng pamilya mo yung guy. Ito, malaking problema to. Itong Canadian na to, tigilan mo na yan, stop mo na yan, wag mo nang kausapin yan dahil wala madudulot sa yan. Lalo lang ikaw makukuwawa. Pati yung bata na bitbitin mo ngayon na ilalabas mo next month, kuwawa yan kung ang nanay niya hindi makapag-focus para sa kanya dahil iniisip yung Canadian na puro pangako or pinagpaparamdam sa kanya ng something. Yung Canadian, laway lang ang puhunan. Laway lang ang puhunan. Yes, tama si partner. Laway lang ang puhunan. Oo. Oras-oras. Teknolohiya Oo. lang. Yun lang ang pinupuhunan sa'yo. Iba pa din talaga yung pinuhunanan sa'yo. Oras, atensyon, pagmamahal, alaga, ganon. Nang personal, Tama, partner. Ito, Kelly, ang tanong. Handa ka ba maging single mom? Or ilalaban mo sa pamilya mo yung lalaki na sinasabi mong toxic at ikaw lang ang gumagastos sa kanya, hindi mo naramdaman na mahal ka niya? Hindi ko po kasi alam kung totoo po yung pinapakita niya ngayon dahil lang po buntis ako kaya nagpapakita siya ng magagandang Kasi recently po medyo maayos po siya Inaayos niya po yung work niya. Ganyan. So, tapos iba din po yung treatment niya sa akin ngayon. Hindi na po kagaya ng dati. So, di ko po alam kung totoo. Parang ang hirap po kasing maniwala kasi gawa ng Nasaktan ka na niya. Opo. Naiintindihan ka naman namin doon. Pero Kelly, lagi mo tatandaan, ang desisyon mo ay hindi na para sa sarili mo, kundi desisyon mo ay para na rin dun sa anak mo. Pag-isipan mo mabuti, Kelly, kung tama ba na ipaglaban mo o makipag-connect ka ulit dito sa tatay ng bata or mananatili kang single mom. Nasa sa'yo naman yan. Kung talaga naman ang choice mo is maging single mom dahil yun ang magbibigay siya ng peace of mind at hindi ka sasaktan ng lalaki na yon kasi nga mapanakit siya, edi go ka dyan, Kelly. Susuportahan ka namin dahil ayaw namin na masaktan ng isang babae at nananakit ang isang lalaki ng katulad mo. Pangit naman yun. Totoo. Pero meron din naman tayong tinatawag na character development.
Tama. Diba? Lahat ng tao pwede naman talagang magbago. Lalong-lalo na kapag yung isang tao naramdaman niya kung paano na mawalan. Diba? Naramdaman niya na may nagbago sa buhay niya nung umalis ka. Yung ganun ba? Pwede lahat ng yun Pero hindi tayo makakasiguro hanggat hindi pa natin talaga nakikita yung consistency, yung araw-araw pinipili niyang maging mabuting tao, maging mabuting ama, maging mabuting kasama o partner mo. So, hindi natin malalaman lahat ng yan hanggat hindi natin sinusubukan, hanggat hindi mo susubukan. Tama. Hindi mo bibigyan ng pagkakataon. Totoo, hanggat hindi mo binibigyan ng pagkakataon. So, to answer siguro your query, your question, 'di ba, kung ano ba, dapat urong sulong ba to, o Gina ba to, ganyan, subukan ko ba, ito yung mga bumabagabag sa akin. Siguro, patapusin mo muna yung pagkakataon na manganak ka and all. Kasi, dude, ako naniniwala naman ako na kapag buntis ang isang babae, ang daming feelings yan Tama. Daming emosyon yan. Tama. At hindi ka agad-agad makakapag-decide na, oo, tanggap ko na tong taong to. Hindi Tama. But you have to allow that person to be a father to your child. Kasi, hindi po pwedeng, ayoko siyang maging partner. Oo, pwede naman yung ganun. Ayaw mo siyang maging partner. Pero, you need some help right now. Tama. And it's okay to allow a person to help you at this moment of your life. Hindi ibig sabihin nun ay pinapapasok mo na tong taong to ulit doon sa romantic life na meron ka. Diba? Pwedeng doon lang muna sa bata, no? Doon muna. Hanggat wala ka pa doon sa posisyon o estado ng buhay mo na klaro na yung utak mo, na stable na kahit paano yung emosyon mo. Huwag ka muna magdedesisyon na, oo, sige, papasok na to. Hindi. Pwede mong i-delay yung pagdedesisyon mo sa mga bagay-bagay. You don't have to decide now. You just have to delay your decision. And that will prove, diba? And that person, especially yung baby daddy mo, he will prove kung talagang legit siya, na oo, nagbago na siya, nagkaroon siya ng character development, or not. So, panahon din. Bigyan mo ng pagkakataon at bigyan mo ng panahon ng sarili mo. Yes po. Willing naman din po akong bigyan ng chance yung magiging daddy ng baby ko. Siyempre po, hindi na lang din po para sa akin, para na din po sa baby. Kung tuloy-tuloy naman, makita ka naman po, tuloy-tuloy po talaga yung changes niya. Ayun. Ayun po. Tsaka sa mga ganyang klaseng tao, no, yung tipong minsan ka nang nasaktan, maganda din magbigay ng ultimatum sa ganyan Tama. Kapag ginawa mo pa to sa akin uli, sorry na lang, wala na talaga. Wala ka na makikitang Kelly. Wala ka na makikitang Kelly. Siguro yung Hermes Kelly na lang. Yeah. Yes! Galing mo talaga, Mars! Pero hanggang tanaw mo na lang. Ganon, di ba? Para akong Hermes Kelly na hanggang tanaw mo lang dahil Hindi mo afford. Hindi mo deserve. Hindi mo deserve. Ganon. Diba? Napakamahal ng Kelly na baga. Isa yan sa mga rare find or kung meron man, kailangan may pera ka, diba? Tsaka mabilis ka. Kelly lang alam ko eh. Ano? Kelly. Ganun. Kelly lang yung alam mo. Kelly? Meron ka pa pang gustong sabihin, Kelly? Wala naman po, yun lang po. Ingatan mo sarili mo, ha? Tsaka it's okay to seek help, especially sa family mo, suporta sa pamilya, and doon sa baby daddy, lalo na financial, no? Tama. Kung kaya Dapat. niya magbigay ng financial. Sa panganak, dapat. Ang tatay Oo. talaga dapat. Oo. Tatay. Okay. Thank you po. Huwag kang mahihiya. Kausapin mo, Kelly. Kasi karapatan niya naman yun. Wag mong putulan ng karapatan yung tao. Tapos kasi at the end of the day, baka ikaw pa masisi. Diba? Sabihin, hindi mo nga ako binigyan ng pagkakataon na magpakatatay. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi ako nagpapakatatay. Oo, diba? Back to you ka doon. Back to you sa'yo yun, diba? So, bigyan mo. Wag mo na isipin si Canadian. Canadian lang yun, wala yun. Oo, laway-laway lang yun. Pwede ka. Lalo lang gugulo. Totoo. Puhunan, no? Pindot-pindot sa cellphone, tapos laway-laway, no? Thank you po. Thank you so much, Kelly. Naway nakatulong kami sa'yo, Kelly. Yes pa, thank you po. God bless, Kelly. Tawagan mo kami kung okay ka Oo na. nga, pag nanganak ka na, ha? Sana, Sige po. healthy. Have a healthy delivery. Hey, safe sana kayong dalawa. Thank you po. Bye-bye, Kelly. Bye po.
Yan po ang ating top secret sharer, si Kelly26 from Pasay. Sana matigilan nyo na talaga yung Canadian guy, no? Ang dami nagtatanong, ano kayang mobile app yun? Ano kayang game app daw yun na nagiging, nagiging dating app? Wala kasi tayong alam sa mga games, no? Masyado. Wala rin akong alam sa dating app. Totoo yun, totoo. Mapagmamalaki ko yun, dude. Taray. Hindi ako nag-dating app. Personal lang talaga. Huwag kang gagalaw. Kasi Natatawa ako dun sa pinagmamalaki ko. So talaga pinagmamalaki mo na hindi ka nag-dating app. So yung mga nag-dating app, hindi nila dapat ipagmalaki yung sarili nila. Hoy! Hindi naman. Kumbaga ikaw, talagang tradisyonal. Babae. the traditional. Oo, traditional. Well, nababaero? Hoy, dude, di na nga kita sinasabihan ng ganun eh. Kasi, alam nyo na ba, si Titan Jello, kaya talaga walang mga dating app yan. Hello, ayaw ng resibo niyan. Kala ko sinalo mo na ako sa laylayan. Kala ko sinalo Charot mo na lang. ako eh. Yan kasi yung mga ganyang mga app-app na yan. Mayroon kayong mga resibo pa dyan eh. Tsaka talaga pag may pamilya kayo, as much as possible, doon na kayo talaga sa pamilya nyo. Yakapin nyo na yun. Totoo. Mahalin nyo na yun. Tsaka kung may gusto kayong kaibiganin nyo yung mga kaibigan nyo pa dati, diba? Yun yung mga kumustahin mo. Tama. Kumustahin ninyo. Hindi yung hahanap pa kayo ng panibagong friend. Yung kaibigan mo dati may gusto sa'yo. Hoy, Titan Jello! Ba't naiisip mo yan? Wala. Ano ka lang. Tapos naman para sa mga tatay na na gusto magpakaama. Tama. Push nyo lang. I mean, i-push nyo lang kung ayaw sa inyo. Pakita nyo na nagpapakatatay kayo. Kasi kung paiiralin din talaga natin yung ego and yung pride natin, walang mangyayari. Tsaka, ano yun? Pataasan na lang ng gano'n. Diba? Sabi nga, ang pride ay parang underwear. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Charot to darot. So yun, sabi dito, gawain ni Titan Jello. Hindi. Ano? Ano lang. Bakit ka natawa? Wala, hindi natin gawain yun. Marami kasing naisip si Titan Jello dun sa sitwasyon ng caller natin. Naawa ako. Totoo lang. Dahil kuwawa, dahil naguguluhan siya eh. Mahirap yun ha. Bilang isang babae, naguguluhan din sa tamang desisyon. Mahirap din naman nasisihin natin siya na bakit ito nagiging desisyon niya. Kasi tao lang din naman tayo nagkakamali. Totoo naman. Tsaka pag binigyan ka talaga ng atensyon ng isang tao kahit gaano pa siya kalayo, nandun yung parang, shucks, right person. Diba, may ganun eh. Eto nabasa ko to. Ayan. The right person at the right situation may fool you that he is the one. Ganda niyan. Diba? Ang tao na dumating sa tamang sitwasyon kung kailan ka vulnerable ay pwedeng lokohin ka at bigyan ka ng idea na siya ang the one mo. Tama. Pero sa totoo lang hindi eh. Nandun lang siya sa tamang sitwasyon at pagkakataon ng buhay mo na kailangan mo ng kausap. Kaya parang sa mindset mo, ito yung taong tatanggap sa akin. Pero try mo kausapin si Titan Jello. Maisip mo na siya talaga yung the one mo. Diba? Try mo pag siya yung nakausap mo ng mga time na yon. Diba mo, isipin mo, si Titan Jello talaga yung para sa akin. Ganun. Totoo yan. Kasi nandun yung kalinga. Nandun yung hinahanap mo eh. Tama. Galing mo, partner. Wala na akong dapat sabihin. Yun. Totoo yan. Yun na yun eh. Totoo yun Doon tayo natitake advantage eh. Doon natitake advantage sa mga babae ng isang lalaki. Or either na yung babae naman ang nagtitake advantage na sa lalaki. Galing. Pero tinan mo, dami nang tatawag sa'yo, dude. Sabi dito, sign na to para tumawag kay DJ Jello. O diba? Sabi kasi sa'yo eh. Tinan mo, ikaw na yung magiging the one nila. Pero ikaw, the 5 na sila. The 6 na. 6 na nga. 6 families. 6 families na. Patay. Pwede nang bumuo ng basketball team. Kaya nga, dude. Bahala na kayo maniwala kung totoo. Anyway, mga kabisyo, muli, maraming salamat po. Ito po ang ating programang Top
Secrets. At nakasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama mo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa #1 FM radio station, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, Gabisyo? Basic. Antog po namin na awitin sa inyo is a beautiful song by Moira De La Torre, Kumpas. Metro's #1 Love Radio. Basic!